Mr. Daniel Padilla, bakit nga ba tila napamura nang makita si Catherine Bernardo? Okay, let's go. Yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Sunod-sunod ang ilan sa mga ganap nitong si Mr. Daniel Padilla matapos nga na sila po ay maspatan at napakarami pong mga ads and mga endorsement na ginagawa ni Daniel bilang paghahanda na rin sa kanyang upcoming series na magaganap this year. According po sa director ng Incognito at ng producer nito ay meron pong parang nangangamoy part 2, no, season 2 ng Incognito, since ang Incognito po ay talagang pumatok po sa takilya, no, na talagang sinuporta ng maraming Pilipino at sinasabing ito ang tinaguriang comeback nitong si Mr. Daniel matapos ang isang napakatinding kontrobersya, no, na kanilang hiwalayan ni Catherine noon. So, sabi po dito, magkakaroon daw di umano ng season 2. Sabi, after 6 months on air, the hit ABS-CBN action-packed series Incognito concluded on Friday, July 18 with final episode marked with love, honor, and hope for a new mission. Apply tight love and honor and final the contracts teams of JB or Richard Gutierrez at ang lahat ng mga naririto, sinasabi magkakaroon nga doon ng season 2. So yun dapat nating abangan. Pero inaabangan din ngayon ang tinuturong sinasabing pinupush na tambalang Maine Mendoza at Mr. Daniel Padilla. Sabi dyan, dapat daw dahil malapit nang ipalabas ang Someone Someday, ang first serye together ni Catherine Bernardo at James Reid, marami tuloy ang nagmamanifest na sana ay pagsamahin din sa isang serye pelikula sina Daniel at Maine Mendoza. Tulad daw ni Catherine at James ay siguradong magiging kaabang-abang din ang Daniel and Maine tandem. May mga nagsiship din na baka pwede ring pagsamahin sina DJ at Julia Montes. Sabi ng ilan, oo nga, why not? Bongga rin yun pag natuloy. Pero ang nakakaloka, may ibang mga fanay na pare na sina Daniel at Katrina dahil sa nangyayaring hiwalayan nila ay gusto silang pagsabungin hanggang ngayon. Nakakaloka yun ha. So marami kasing mga fans sa parang inuurot ang ABS-CBN na gumawa since meron naman pong collaboration ng ABS at GMA7 which is si Miss Maine Mendoza pala is isa sa mga talent ng TV5 now, no? And inuurot sila na gumawa po ng tambalan na magkaroon sila ng pelikula or serye nitong si Mr. Daniel Padilla na dati pa talaga kasi parang magkakaroon ng swap, 'di ba? Parang ginambol silang lahat, 'di ba? Si Alden napunta kay Nadine, si Catherine naman kay James Reid. Ngayon naman itong si Miss Maine Mendoza ay ipinapartner naman ngayon dito po kay Mr. Daniel Padilla. Yan ang ilan sa mga usap-usapan sa social media or sa mga Twitter o na dating at ex na dating Twitter. Yun po yung pinupush ng ilang mga fan para daw magkaroon talaga ng parang pagsasabungin sila. Ang sa akin lang naman, ang point of view ko, bakit si Maine, hindi na lang tong si Miss Kayla Estrada, since sinasabi nilang magaling daw umarte si Miss Kayla, 'di ba? At mapatunayan din natin na talagang may ibubuga rin siya, 'di ba? So, dahil dyan, ito na yung video kung saan napamura si Daniel. Yung papakita ko na kay DJ yung most listened song ko. Ako'y nakataka. The context of that video in which nandun po sila sa isang sama-sama sila ng kanyang mga non-showbiz friends na nagbabasketball dahil yun ang isa sa mga hilig nitong si Mr. Daniel Padilla at sinabi nitong isang friend niya na yun daw yung #1 Spotify na lagi niyang pinakikinggan at pinakita nito yung picture nilang dalawa at team song nila dun sa dun sa The House of Us, no, na kinakanta lagi ni Daniel Padilla at naging team song po ng pelikulang yon. So dahil po doon
ay napamura itong si Mr. Daniel Padilla na makita niya si Catherine Bernardo at siya na magkayakap dun po sa parang cover nung nasabing ano na yon, kanta na yon. At napamura na lang si Daniel at sinabing tama na yan dahil gagawa na lang ako ng bago. Yun na lang po, yun po yung nabanggit niya. Pero makikita mo sa mga mukha niya na parang ayaw niya na pag-usapan, ni ayaw niya po na gawing biro, no, yung mga ganitong klase ng kanyang naging ex-girlfriend. Kasi kahit naman talaga sino ba naman na makakalimot sa isang Catherine, 'di ba? At syempre, alam naman natin na hindi din ganun kadali yung pinagdaanan nilang dalawa for 11 years, 'di ba? So, trending din po at pinag-uusapan yung binunyag nga ni Miss Carla Estrada patungkol sa kanyang interview, no, na sinabi niyang siya daw di umano ang kauna-unahang tinawagan ni Daniel Padilla nag maghiwalay sila noon ng kanyang nobyang si Catherine Bernardo. Idinitali kasi ni Ma'am si Carla kung ano ang naging pag-uusap nila ni Daniel matapos umamin ang aktor at kung paano nila piniling harapin ang mga issue na yon. Kinumpirma ni Catherine ang paghiwalay nila ni Daniel sa pamamagitan ng isang Instagram post noong November 30, 2023 at 11 taon ang itinagal ng kanilang pagsasama. Ginawa ni Catherine ang confirmation kasunod ng spekulasyong tinapos ng power couple ang kanilang relasyon. Hindi tinukoy ni Catherine ang dahilan ng kanilang breakup pero sinabing sinubukan nilang ayusin ngunit nabigo sila. Makalipas ang ilang minuto, isang Instagram post din ang ginawa ni Daniel kaugnay ng breakups nila ng aktres. Sinabi ni Daniel na hindi na raw mawawala ang pagmamahal niya kay Catherine sa kabila ng paghihiwalay. So, dahil po doon, yun yung pinanghawakan kasi ng mga Katniel fan. Sinabi kasi ni Daniel na kahit anong mangyari ay hindi na po mawawala yung kanyang pagmamahal kay Catherine. Maaaring nalilink siya ngayon dito kay Miss Kayla Estrada, 'di ba? Alam natin na sobrang nalilink siya. And pero wala pang direktang pag-amin patungkol sa relasyon nilang dalawa, 'di ba? So, yun yung pinanghawakan ng mga Katniel nung sinabi po ni Daniel na hindi mawawala ang kanyang pagmamahal kay Miss Catherine Bernardo. So, sa kanilang conversation sa interview na yon, sinabi ni Carla Estrada na kailangan nilang harapin yung mga pagsubok na yon with maturity and humbleness at acceptance sa kung ano yun yung ilan sa mga naging payo niya sa kanyang anak. Maaaring kung mai-imagine po ninyo ano kaya yung pakiramdam ni Daniel while binabalita niya yung balitang yan, maaaring umiiyak si Daniel, 'di ba? Kasi syempre, nanay niya naman yun, so hindi na siya mahihiyang umiyak pa, diba? At alam natin kung gaano katindi yung pagsasama ni Catherine at ni Daniel Padilla. Although, we do not know what will happen in the future, diba? Kahit sabihin na natin may kanya-kanya na silang karelasyon, kahit hindi pa kumpirmado, pero ang Diyos talagang magtatakda kung talagang sila pa rin hanggang dulo. So, yung aabangan natin. Kaya sa mga Katniel dyan, sabi nila hanggat walang kinakasal, tuloy ang Katniel. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone.